Paalala lang po sa mga landowner na magpaprocess ng paglilipat ng ownership sa land title na wala pang karanasan. Siguraduhin nakapagkonsulta na kayo sa real estate lawyer o real estate broker o mga real estate processor para sa step-by-step na process at sa mga requirements sa paglilipat ng ownership bago kayo mag-proceed para mag-guide kayo at para maiwasan magpabalik-balik sa mga government agencies due to lack of documents or hindi alam ang mga requirements. Google yan ng mahabang oras at gastos pati na rin sa penalties. Kagaya ng mga penalties sa BIR. Kapag ang date ng notarization sa deed of sale ay lumagpas ng 30 days, magkakaroon ito ng penalties gaya ng 12% surcharge sa kabuuan ng highest value sa property like zonal value, selling price, market value. At kung umabot pa ito ng taon bago mabayaran ang taxes fee sa BIR, magkakaroon ulit ito ng panibagong penalties which is ang interest. Ito po ay mayroong 1% per month na interest na mayroong total na 12% interest sa loob ng isang taon. Nakatipid ka sa pagkuha ng real estate lawyer, licensed broker, o real estate processor, gumastos ka naman sa penalties. Take note, hindi ka bibigyan ng electronic certificate, authorizing and registration o ECAR sa BIR kapag hindi mo nasitol ang lahat ng taxes fee sa BIR. Kala mong dyan lang nagtatapos ang penalties sa BIR? Oops, wait lang, hindi pa ako tapos. Bukod sa 12% surcharge at 12% interest per annum, ay meron pa itong compromise penalty. Ang surcharge at compromise penalty ay isang basis lang ang competition nito. Hindi kagaya ng interest ay per month ang competition. Kung sa tingin mong safe ka na dahil natapos mo na mga penalty sa BIR, wait, there's more. Kapag hindi mo nabayaran agad ang transfer tax fee sa Treasurer's Office, magkakaroon na naman ito ng 2% interest para sa payment ng local transfer tax. Ang tax na ito ay dapat bayaran sa Treasurer's Office ng lokal na lungsod o munisipyo sa loob ng 60 days mula sa pitsa ng pagnotaryo ng deed of sale. Pero good news dahil ang ICAR ngayon ay wala ng expiration. Kapag nilabas na ng BIR, wala itong expiration date at maaaring gamitin hanggang sa ito ay may presenta sa Register of Deeds. Tandaan, ang BIR tax payment ay meron itong deadline para sa capital gain tax at documentary stamp tax na binabayaran sa BIR at dapat ay mas maaga pa sa 30 days o ika-5th day ng buwan pagkatapos ng notaryo para iwas penalty. Mga dapat gawin at paalala: number 1, kumonsulta sa local na Treasurer's Office. Ang mga alituntunin at patakaran ay maaring mag-iba ng bahagya sa bawat lungsod o munisipyo. Ang pinakainam na paraan para makakuha ng eksaktong impormasyon tungkol sa iyong kaso ay direktang magtanong sa local na Treasurer's Office kung saan matatagpuan ang property. Number 2, bayaran ka agad. Ang penalties ay mabilis na umakyat kada buwan. Ang pinakamabisang paraan para maiwasan ang malaking dagdag na gastos ay ang agarang pagbabayad. Number 3, paghiwalayin ang mga bayarin. Tandaan na ang local transfer tax sa LGU ay iba sa mga buwis na binabayaran mo para sa ICAR sa BIR tulad ng capital gain tax at documentary stamp tax. Ang late payment penalties ay hiwalay para sa bawat kategoryang ito. Kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong mag-message sa Jidain Land Titling para mas mag-guide namin kayo. Jidain Land Titling Services, follow for more land titling tips.